Sa ibaba ng isang mataas na gusali, magkasamang naglalakad sina Shu Wenmang at Yu Wu. Habang masayang nag-uusap, sinabi ni Shu Wenmang, "Team Leader Yu, utang ko sa'yo ang lahat ngayon. Sigurado na ang promotion ko." Nakangiti lang na sumagot si Yu Wu. "Hindi mo na kailangang maging formal. Tawagin mo na lang akong Wu Wu." Agad namang tinanong ni Shu Wenmang, "Wu Wu, pwede ka bang sumama sa akin mag-dinner?" Masayang pumayag si Yu Wu, habang sa isip niya, "Huli ka na sa bitag ko, gintong isda." Lumakad palayo si Shu Wenmang at bago umalis, sinabi niya, "Kukunin ko lang ang kotse, hintayin mo ako dito." Sa sandaling iyon, kararating mula sa trabaho si Lin Xin. Napansin niya si Yu Wu na nakatayo malapit sa kanyang maliit na electric scooter. Sa isip niya, ang malas naman, bakit nakatayo siya sa tabi mismo ng motor ko? Mula sa likuran, maingat siyang naglakad upang maisulong ang scooter, dahilan para magulat si Yu Wu sa bigla niyang pagsulpot. Ngunit agad na tumalikod si Yu Wu na may taray at nagsabi, "Ha, alam ko na yan. Kanina sa kumpanya, sa harap ng lahat, kinontra mo ako para lang sa pride mo. Pero ngayong wala ng tao, lalapit ka para makipag-usap." Hindi maintindihan ni Lin Xin ang pinagsasabi nito, dahil gusto lang naman niyang may tulak ang scooter para makadaan. Nagpatuloy sa pang-iinsulto si Yu Wu. "Tingnan mo ang sarili mo, parang pala kang gustong kumain ng karne ng swan. Walang hiya. Oo, may kaunti kang galing, pero sayang, estudyante ka pa lang at wala kang pera o koneksyon. Sa panahon ngayon, wala kang laban." Medyo nairita si Lin Xin, kaya sinagot niya, "Mukhang nagkakamali ka ng iniisip." Pero hindi siya pinakinggan ni Yu Wu at dinugtungan pa. "Gusto mong maging reserba ko? Pasensya na, hindi ka qualified." Hindi na siya pinatulan ni Lin Xin. Agad niyang kinuha ang scooter at itinulak palabas, sabay sabi, "Tabi nga, nakaharang ka. Kukunin ko ang motor ko." Nagulat si Yu Wu sa ginawa nito. Sa mismong sandaling iyon, dumating si Shu Wenmang sakay ng mamahaling sports car. Agad niyang sinabi, "Ikaw, Lin Xin, itong luma at sirang scooter ba ang sinasakyan mo papasok sa trabaho?" Lumapit si Yu Wu sa sasakyan ni Shu Wenmang at may halong panunuya na sinabi kay Lin Xin, "Ganito na lang, ihahatid ako ni Wenmang sa dinner. Isasabay ka na rin namin." Bihira ang pagkakataong makasakay sa luxury car. Nagkunwari si Shu Wenmang na may malasakit. Dahil sinabi ni Wu Wu, "Sige, isasabay na rin kita." Ngunit wala ring sinabi si Lin Xin. Sumakay lang siya sa scooter niya, na ikinataka ni Yu Wu. Pagkatapos, mabilis niyang pinaandar ang scooter at biglang dumaan sa mismong harapan ni Yu Wu. Dahil sa gulat, nawalan ng balanse si Yu Wu at malakas na bumagsak ng nakadapa sa kalsada. Nagulat si Shu Wenmang, agad bumaba ng kotse at tinulungan siya. "Ayos ka lang ba?" Medyo naiinis, sumagot si Yu Wu. "Wala to, pero buwisit siya." Napabuntong hininga si Shu Wenmang. "Mainggit na siya sa akin kung gusto niya, pero makialam siya sa'yo. Hindi ko hahayaang mangyari yan." Mabilis na kinuha ni Yu Wu ang salamin at tiningnan ang kanyang ilong, ang ilong na ginestusan niya ng 120,000 yuan para sa Korean-style nose job, na ngayon ay namamaga. Naiinis na lang siyang napabulong. Napakakaawa-awa, dahil hindi niya ako makuha, sisirain na lang niya ako. Nakakadiri, kailangan mawala na siya sa eksena. Samantala, habang minamaneho ni Lin Xin ang kanyang scooter, naisip niya, "Hayaan ko muna ang dalawang walang hiya na yan na mag-enjoy sa loob ng ilang araw pa. Mas mataas silang umasta, mas malakas silang babagsak." Kinabukasan, sa isang mataas na gusali, maagang pumasok si Lin Xin. Habang seryoso siyang nagtatrabaho, lumapit mula sa likuran si Yu Wu at utos na sinabi, "Lin Xin, bumili ka ng kape para sa lahat sa departamento." Ngayon na, may pagtatakang tumingin si Lin Xin at nagtanong, "Bakit ako ang bibili?" Agad na sagot ni Yu Wu, "Batas yan para sa mga baguhan, bumili ka ng kape para sa mga kasamahan mo." Ngunit itinuro ni Lin Xin si Shu Wenmang at sinabing, "Oh,
Bakit si Shu Wenmang hindi bumibili? Ayaw magpadaig ni Yuo at patuloy pa ring pinipilit. Ikaw ngayon, siya bukas. May iba ka pang tanong. Napangisi si Shu Wenmang at may halong pang mamaliit na sinabi. Ang mga estudyante sa unibersidad, ganyan talaga, walang karanasan, puro aral lang iniintindi, at walang alam sa pakikasama. Binibigyan ka ng pagkakataon ng team leader para makisama. O baka naman ayaw mo talagang makipagkaibigan sa mga katrabaho mo. Nadismaya ang ibang empleyado sa narinig, kaya natahimik si Lin Zin. Maamo ang kanyang mukha nang sumagot. Talaga, mukhang malapit na malapit kayong dalawa. Tumayo mula sa upuan si Shu Wenmang at lumapit kay Lin Zin. Ipinatong niya ang kamay sa likuran nito at mahina ngunit mayabang na bamulong. May koneksyon ako. Kung mananatili ka matapos ang internship mo, nakadepende yan sa akin. Pero tila walang pakialam si Lin Zin, naglinis pa siya ng ilong habang malamig na tanong. Ganun. Tapos, sa isip niya, pagkatapos ng internship na to, sapat na ang credits ko para magtapos. Sino ba naman ang gustong manatili at magtrabaho rito? Matatag na tumayo ang dalawa sa harap niya. Nakakrus ang mga braso ni Shu Wenmang nang sabihin. Kung magiging tauhan kita, baka may paraan ako para manatili ka rito. Sumabat si Yuo na nakapamewang din. Wenmang, masyado ka namang mabait sa kanya. Lin Zin, hindi ka ba magpapasalamat? Ngunit ngumiti lang si Lin Zin at kalmadong sinabi. Sa tingin ko, siya ang dapat magpasalamat sa akin. Nagulat ang dalawa sa sinabi niya. Tumingin si Lin Zin ng seryoso at dagdag pa niya. Ako, maging tauhan mo. Baka ikapahamak mo lang yun. Inalis ko na nga sa isip mo yang ideya, hindi ba dapat magpasalamat ka? Galit na itinuro ni Shu Wenmang si Lin Zin. Ano ulit ang sinabi mo? Kalmadong sagot ni Lin Zin. Tama ka, estudyante lang ako, wala akong pera. Pero kapag natanggap ko na ang sweldo ko, siguradong ililibre ko ang lahat ng kape. Kaya hayaan mo munang si Wenmang ang mauna ngayon. Sobrang yaman naman ni Wenmang, hindi lang isang departamento, kahit buong kumpanya kaya niyang ilibre. Tama ba? Bahagyang napatigil si Shu Wenmang, pero nagyabang pa rin. Oo, kahit may 1,000 tao sa kumpanya, kaya ko yan. Hindi ako katulad mo. Agad namang sumabat si Lin Zin. O siya, mukha na lang sakin. Salamat. Halos hindi mapigilan ni Shu Wenmang ang inis, gusto na sana niyang galpihin si Lin Zin pero nagtimpi dahil ayaw niyang magkaroon ng gulo. Masayang lumapit si Yuo kay Shu Wenmang, hinawakan ito sa braso, at puri pang sinabi. Salamat, Wenmang. Ikaw talaga yung tipong bukas palad at madaling maging kaibigan, hindi katulad ng iba dyan, nasalat na nga sa pera, wala pang alam sa tamang pakikasama sa trabaho. Sumabay pang magpasalamat ang ibang empleyado. Salamat, Wenmang. Tama si team leader. Wala nang nagawa si Shu Wenmang kundi ang magpalibre ng lahat dahil nahuli na siya sa sariling bitag. Pinakalma niya ang sarili at ngumiti. Salamat sa lahat. Ikinagagalak kong ilibre kayo ng kape. Habang abala si Lin Zin sa pagtitig sa kanyang computer, may biro pa siyang pahabol. Ayos, mula ngayon, ikaw na ang in charge sa lahat ng kape namin. Sa sandaling iyon, dumating ang ama ni Shu Wenmang sa eksena. Nagkatinginan silang mag-ama na para bang may tahimik na kasunduan na hindi na kailangang bigkasan. Sa pamamagitan ng kanyang tingin at kumpas, malinaw na sinenyasan ni Shu Wenmang ang kanyang ama na kumilos, dahil hayagan na siyang binubuli ni Lin Zin. Agad namang lumapit ang ama ni Shu Wenmang, may kumpiyansang ngiti sa labi, at sa isip niya ay sinabing, huwag kang mag-alala, anak. Ako na ang bahala sa kanya. Pagharap ng supervisor sa lahat, malakas niyang ipinahayag. Pakinggan niyo akong lahat, may malaking proyekto tayong natanggap. Biglang natahimik ang buong opisina. Lahat ng empleyado ay nakatutok sa kanya, handang makinig. Ipinaliwanag ng supervisor, kada rating lang ng isang napakalaking proyekto na nagkakahalaga ng 80 milyong yuan. Ngunit may kondisyon ng kliyente,
kailangan nilang makita ang ating proposal sa loob lamang ng 3 araw. At pakinggan nyo ito, kung sino man ang mapipili ang proposal, makakatanggap siya ng 800,000 pisong bonus. Mahigpit ang oras at mabigat ang trabaho, kaya kailangan nating maghati-hati sa mga koponan at gumawa agad ng plano. Pumili kayo ng mga makakagrupo nyo ng maingat, siguraduhin nyo na mahusay sila sa pakikipagtulungan. Agad na kumilos ang mga empleyado, kanya-kanyang pili ng makakagrupo. Ilang sandali lang, nabuo na rin ang 3 grupo. Group A sina Shu Wenmang at Yu Wu. Group B 3 tao, 2 lalaki at 1 babae. Group C 3 tao rin ang bumuo. At ang natira, si Lin Xin. Mag-isa na lamang siyang magtatrabaho dahil wala ni isa mang pumili sa kanya. Napatinginan ng ibang empleyado at bahagyang natawa sa sitwasyon. Pero walang kaapekto-apekto kay Lin Xin. Sa halip, ngumiti pa ito at malakas na sinabi. Ayos ito, wala namang problema, hindi ba? Patuloy siyang nakatingin sa kanyang computer, tila ba hindi iniinda ang nangyari. Samantala, umalis na ang magkasamang si Shu Wenmang at Yu Wu. Habang naglalakad palayo, natatawang bulong ni Shu Wenmang. Sige lang, magyabang ka pa. Tingnan natin kung hanggang kailan ka makakangiti. Mabilis na lumipas ang oras. Habang ang ibang grupo ay abala sa pag-uusap, brainstorming, at palitan ng mga ideya, si Lin Xin naman ay kampanteng nakaupo, kumakain lamang sa kanyang lamesa na para bang wala siyang iniisip na trabaho. Lumipas ang ilang oras sa loob ng opisina. Lahat ay masigasig pa ring nag-iisip at gumagawa ng kani-kanilang proposal. Si Lin Xin naman, matapos maubos ang kanyang pagkain, ay tumayo mula sa upuan at nagunat, halatang naghihintay na lang na matapos ang oras ng trabaho. Lumipas ang 3 araw. Habang relaxed at nakikinig lang ng musika, pinaglalaroan ni Lin Xin ang ideya niya, isang komersyal na plano para sa Central Park ng lungsod. Sa isip niya, sa tulong ng Level 3 Intelligence Attributes, madali lang to para sa akin. Napansin ni Yu Wu na kalmado lang si Lin Xin habang nakaupo, kaya hindi nito napigil ang sabihin. Mas mahigit, 3 araw na siyang hindi nag-o-overtime, at 1 oras na lang ang natitira bago ang meeting. Bakit parang ang relax pa rin niya? Sumabat naman si Shu Wenmang na may halong pangmamaliit. Mas mahigit, tingnan mo yung talunan na yan. Sumuko na siguro siya. Ano pa bang nakakapagtaka dyan? Makalipas ang ilang sandali, tumayo si Lin Xin at nagtungo muna sa banyo. Sa nakita ni Yu Wu, pumasok sa isip niyang silipin ang ginawa ni Lin Xin. Nang makalapit na siya sa computer ni Lin Xin at mabuksan ang file, halos mapang-anga siya sa gulat. Dahil sa kanyang reaksyon, napatingin si Shu Wenmang at nagtanong. Anong problema? Namumutla, sagot ni Yu Wu. Napaka-propesyonal ng plano niya. Ang ganda ng pagkakaposisyon ng produkto, at sobrang bago ng approach. Mas maganda pa ito kaysa sa mga plano ng 3 grupo natin. Ginawa ba talaga niya ito mag-isa sa loob lang ng 3 araw? Hindi makapaniwala si Shu Wenmang at agad na nasabi. Ano, imposible yan. Siguradong may binayaran siya para gumawa niyan. Habang halatang kinakabahan at nawawalan ng pag-asa, muling nagsalita si Yu Wu. Hindi yan ang punto. Malapit nang magsimula ang meeting, hindi natin siya pwedeng hayaang mag-presenta. Sa mismong sandaling iyon, nakabalik na si Lin Xin. Nang makita niya si Yu Wu na nakatayo sa tabi ng kanyang mesa, agad siyang nagtanong. Team leader, ano yun? Agad namang inayos ni Yu Wu ang kanyang tindig, inalis ang halatang kaba sa mukha, at mahinahong sinabi, mas mababa sa 30 minuto na lang bago ang presentation. Ikaw lang ang may libreng oras ngayon, kaya pumunta ka na sa conference room A at maghanda. Wala nang nagawa si Lin Xin kundi sumunod na lang. Habang papalayo siya, hindi niya alam na balak ni na Shu Wenmang at Yu Wu na gamitin ang kanyang plano at ipasa ito bilang kanila. Makalipas ang ilang sandali, nagtungo na sina Shu Wenmang sa meeting room B. Seryoso niyang ipinresenta ang gawa ni Lin Xin sa harap ng mga tao sa loob. Matapang niyang sinabi, gabay ng ekolohikal na infrastruktura gaya ng mga parke,
sistema ng tubig, at mga burol, ang modelo ng pag-unlad ng urban space na tinatawag na POD o Part-Oriented Development ay mas lalo nang sumisikat sa kasalukuyan. Dagdag pa niya, ang modelong ito ay kayang pasiglahin ang mga uso sa pagkonsumo, lumikha ng mga bagong hotspot, at magsilbing susi para muling buhayin ang mga kalapit na lugar. Pero paglipat niya sa susunod na slide, bigla siyang nanlaki ang mga mata nang makita ang pangalan ni Lin Zin, patunay na ito nga ang totoong may gawa ng plano. Dahil dito, pinagpawisan ang kanyang mga kamay at agad niyang pinindot ang next slide upang hindi makita ng iba ang ebidensya. Napabuntong hininga siya sa ginhawa. Muntik na akong mabuking doon, bulong niya sa sarili. Buti na lang at walang nakapansin. Habang nag-uusap sina Mr. Zhang at ang supervisor, sinabi ni Mr. Zhang. Hindi masama, sa katunayan, mas maganda pa ang planong ito kaysa sa lahat ng iba. Malaki ang potensyal ng empleyadong gumawa nito. Napangiti ang supervisor at sagot niya. Sobra ka namang magpuri, Mr. Zhang. Basta't nasisiyahan ka sa plano, sapat na iyon para sa amin. Nagkunwaring mahiyain si Xu Wenmang at mahina niyang sabi. Siyempre, galing ako sa MIT. Kailangan kong panindigan ang reputasyon ng aking alma mater. Sa gilid naman, masayang pumalakpak si Yuo at sinabi. Wenmang, hindi ko alam na ganyan kataas ang mga natapos mo. Ang galing mo pala. Humarap si Mr. Zhang kay Xu Wenmang na nasisiyahan sa kanyang presentation. Nagbigay pa siya ng thumbs up at sinabi, so top student ka pala mula sa MIT. Sa ganitong perpektong plano, wala na akong maidadagdag o babaguhin. Sa isip ng supervisor, lihim siyang napangiti at binati ang sarili dahil sa mahusay na presentasyon ng kanyang anak. Makalipas ang ilang saglit, inabot na ng supervisor ang kontrata kay Mr. Zhang at sinabi. Kung ganoon, maaari ba nating pirmahan ang kontrata ngayon din? Masayang sumagot si Mr. Zhang. Walang problema dyan. Habang pinagmamasdan ng supervisor ang dahan-daang paglapat ng ballpen sa kontrata, hindi niya napigilan ang mapangiti. Sa isip niya, kapag hawak ko na ang kontratang ito, tiyak na ang promosyon ko bilang direktor. Hindi rin mapigil ang mapangiti ni Xu Wenmang habang pinagmamasdan si Ginoong Zhang na pumipirma. Sa isip niya, 800,000 yuan na bonus. Sa wakas, mababayaran ko na ang utang ko sa Rolex. Ganoon din ang ngiti ni Yuo habang iniisip, kung paghahatian namin ni Wenmang, tig 400,000 yuan kami. Panahon na para bilhin ang bagong Chanel Spring Collection bag. Ngunit sa sandaling iyon, biglang bumukas ng malakas ang pinto, dahilan para magulat ang lahat ng nasa meeting room. Masayang nagsalita si Lin Zin. Magnanakaw ng ideya ng ibang tao, wala ka talagang hiya. Sa pagdating ni Lin Zin, labis na kinabahan si Xu Wenmang. Sa isip niya, sinabihan niya ang ama niya na magmadali para paalisin si Lin Zin. Agad na humarap ang supervisor at galit na sinabi. Anong kapal ng mukha mo? Huli ka na nga dumating sa napakahalagang meeting na to, sisirain mo pa ang pagpirma ng kontrata. Lumayas ka na. Akala mo ba basta ka na lang makakaalis? Pagkatapos ng pirmahan, saka ka namin haharapin, malinaw. Ngunit seryoso lang na sagot ni Lin Zin. Huli, kung hindi mo ako niloko na sa meeting room A ang pulong, ako ang pipirma ng kontrata ngayon. Pagkasabi nito, humarap siya kina Yuo at Xu Wenmang. Hindi pa ba kayo aamin na ninakaw ninyo ang proposal ko? Agad namang sumingit ang supervisor, ayaw niyang masira ang plano niya. Intern, tumahimik ka. Nagtaka si Ginoong Zhang at nagtanong. Ano ba ang sinasabi niya? Pero diretso pa rin sa pagsasalita ang supervisor. Kitang-kita naman ang galing ng team lead, mag-aaksaya ba siya ng oras para magnakaw ng ideya mo? Ikaw pa ang may ganang manayra ng kasamahan. Ipapasibak kita agad. Hindi pinansin ni Lin Zin ang supervisor. Lumapit siya kay Xu Wenmang at matapang na sinabi. Xu Wenmang, may lakas ka bang buksan ang page 11 at tingnan ang pirma sa dulo? Bahagyang umatras si Xu Wenmang at kinakabahang sumagot. Bakit ko naman bubuksan yun?
Biglang sumingit si Yuo at pumagitna sa kanilang dalawa. Matatag niyang sinabi sa lahat. Makinig kayong lahat, ganito ang nangyari. Noong araw ng meeting para talakayin ang plano, aksidenteng may nasabi si Linzin na medyo kapaki-pakinabang. Sinulat ko iyon at nilagyan ng pangalan niya sa plano. Pagkatapos ay hinarap niya si Linzin. Binibigyan na nga kita ng konsiderasyon, pero gusto mo pang gawing ebidensya na ninakaw namin ang ideya mo. Dahil sa narinig ng ibang empleyado, nagsimula silang magbulungan. Itong si Linzin, 3 araw na sunod-sunod na umuwi ng tama sa oras, ni minsan hindi nag-overtime. Sino bang maniniwala na kaya niyang gumawa ng ganito kagandang plano? Hindi lang pala siya tamad, gusto pa niyang nakawin ang pinaghirapang resulta ng mga kasama niya.